cellphone. Pero ito, para sa atin to mga anak ko. Para mabuhay tayo ng marangya. Makapagsimula tayo ng bagong buhay. Sorry hindi ko naman po sinasadya. Nagkamali po ako nang sinabi ko sa inyo. Hinusgan ko po agad kayo. Sorry po, Ma. Patawarin niyo po ako. Akala ko po, anong nangyari? Akala ko po, kinalimutan niyo na po kami magkakapatid. Alam niyo lang, hindi ko alam na ganito na sitwasyon ninyo dito. Pero kung alam niyo lang yung naging hirap ko doon, lahat ng pagtitiis ko doon sa ibang bansa, ginawa ko dahil akala ko, mabibigyan ko alam na ganito na sitwasyon niyo rito. Sinustahan ko agad po kayo. Pasensya na po kayo. Alam niyo, nagpasarap lang ako doon. Hindi ko po alam. Dami kong sakripisyong pinagdaanan, mga anak. Pasensya na po kayo, Ma. Kasi hindi ko po alam na ganun po yung nangyari sa inyo. Nagsisisihan ko po na inusgahan ko ganito pagkatao niyo. Naingit lang po kami sa mga tao sa labas kasi ang sabi nila, nagpunta daw kayo sa abroad. Iniwan nyo kami, sumama daw po kayo sa lalaki at may bago daw po kayong pamilya. Sorry. Sorry po. Sorry, Ma. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo, nagkamali po ako. Hindi ko po akalain na ganyan. Magpanibagong buhay tayo ngayon. Andoon na. Alam niyo na ngayon kung ano naging hirap ko sa ibang bansa. Kaya sana lahat tayo magbagong buhay at yung dalawang pera, gagawin nating panimula yun para tayo mag-umpisa sa ating bagong buhay na tatakakin. Pre, kumusta kayo ngayon si paring Chris? Hindi natin alam, pre. Hindi ko alam kung kailan ba uuwi kasi alam naman natin may problema dito sa kanila. Grabe, pre. Pinagdaanan ni tita. Hirap talaga ang buhay pagka isang OFW ka, pre. Oo nga eh. Anong pakiramdam nyo? Sakit siyempre. Kahit naman sino, masakit ang magkakaganyan ng pamilya na hindi mo akalain na masisira ng dahil sa naiwanan sila na hindi naman alam kung ano nangyari sa buhay ng kanilang ina. Okay na, friend. Siyempre, kahit naman sino madadala sa mga nakikita mo at na experience nila sa buhay nila na ganyan, nagkawatak-watak sila na hindi nila alam ang punot dulo kung ano man yung nangyari sa kanilang ina. 2, 1, and action! Anak, kung alam mo lang ang nangyari sa akin doon, kaya sana naman anak, patawarin niyo na ako.
Sana naman maintindihan nyo rin ako na sobra paghihirap ng nanay nyo dun sa ibang bansa. Para sa inyo tong ginawa ko. Paniwalaan mo si ate. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan niya sa ibang bansa. Ako alam ko dahil ako ang nakakaalam kung ano ang lahat ng mga pinagdadaanan niyo doon. Hindi mo alam kung paano ko kayo hinanap. Hirap na hirap po ako. Kasi yung obligasyon po na dapat sa inyo, inako ko na po na parang ako na din po yung ama ng inyong mga anak. Hirap na hirap po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Pero ngayong alam ko na po yung nangyari sa inyo. Pinagsisisihan ko po yung lahat ng mga binitawang kong salita sa inyo. Kasi inusgahan ko agad ang pagkatao nyo. Sinabi ko agad yung mga masasakit na salita na hindi ko agad malalaman na masasaktan ka. Pero mahal na mahal ka po namin. Pasensya na po kayo. Kasi akala ko po talaga kakalimutan niyo ako. Kaya sana po patawarin niyo po ako. Tulungan ko po kayo na mag-explain kay Kuya. Kasi sobrang ingit-ingit lang kami sa labas. Kasi ang sabi nila may pamilya na daw kayong bago. Tapos kami ngayon, wala kaming alam na ganyan pala yung nangyari sa ibang bansa. Kaya humingi po ko sa inyo ng tawad. Sana mapatawad niyo po ako. Anak? Gugutom ka na, anak? Kuya! Matigyan na! Kuya! Kuya! Andito na si Mama! Buti umuwi ka na! Wala akong pakialam! Ba't nandito yung matandang yan? At kayo! Bakit kayo nagiinuman dito? Pinagawa ng matandang yan dito! Kuya, kumalma ka lang, Kuya! Kuya, tulungan niyo po ako, Kuya! Kumalma ka lang po, Kuya! Hindi! Hayaan niyo po mag-explain si Mama! Kuya, hayaan niyo po mag-explain si Mama, Hindi Kuya! mo muna ako magpaliwanag, anak! Umupo ka na lang, Kuya! Makinig ka naman muna sa akin sa paliwanag ko bago mo gawin sa akin to at bago mo husgahan. Hindi mo lang alam kung ano nangyayari sa akin sa ibang bansa. Kumalma ka lang po, Kuya! Hayaan niyo... Kailangan mo akong magpaliwanag. Huwag mo naman akong husgahan agad. Tinanggap mo! Hindi, Kuya! Hayaan niyo po magpaliwanag si Mama! Hayaan niyo po magpaliwanag, Kuya! Ang hirap po ng sitwasyon ko, ako na lang lagi yung nasa gitna! Makinig ka naman kay Mama! Huwag mo ako sisigawan! Chris! Pakinggan mo muna ang nanay mo. Hayaan niyo naman magpaliwanag ako. Ang tagal kong nagsakripisyo sa ibang bansa, 2 taon. Tiniis kong lahat ang mga hirap doon. Na halos pira akong makakain dahil iniiwanan ako ng amo ko. Nagtiyaga ako dahil sa inyong lahat. Akala ko okay kayo lahat dito. Hindi ko alam na ganito na pala nangyayari sa inyo. Pero kung alam mo rin lang, mga anak ko, kung ano nangyari sa akin doon. Ate, uminahon ka, ate. Kalmahin mo yung sarili mo. Baka kung paano ka. Kuya, Pag-usapan niyo yan. napag-uusapan naman ito ng maganda. Makinig ka na sa sabihin ni Mama. Ang hirap kasing tanggapin eh. Bakit kasi? Kaya mo mag-explain si Mama, Kuya. Kalma lang kasi maayos naman to sa magandang usapan, Kuya. Ang hirap din ang sitwasyon ko kasi ako yung pumapagitna lagi. Ako yung naiwan kay Tutoy eh. Kayo pareho kayong wala. Pero sinusuportahan kita. Alam mo yan. Usapan niya naman. At yung nanay ko na yan, eh naglaho na parang bulak.
Kuya, Wala kang yung ganyang mga salita, sinabi ko na po yan kay Mama. Umupo ka dito, sige na, pakinggan mo yung side ni Mama. Sige na, pakinggan mo. Sige na, Ma, magsalita ka na, Ma. Nalaman mo na yung kwento ko sa iyo, anak. Yun ang mga naging karanasan ko. Lahat yung paghihirap ko sa ibang bansa, pinagpitan kong lahat. Ngayon alam mo na, sana naman mapatawad mo na. Alam mo, ay mahal na mahal kita at alam mo, kanina ko inaas. Kita ka. Maya. Ay, salamat naman, anak ko. Yan, Salamat. Alam ko ba